Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2141, huminga ng malalim si Wesley. Walang tigil sa pagkibot ang sulok ng kanyang bibig. Hindi ito maaaring totoo, hinding-hindi. Bakit naman siya pipiliin ni Elder Godfrey? Pause niyang sabi. Huminga siya ng malalim muli, at walang babala, marahas na sinampal ang lalaking may tatsulok na mga mata sa mukha. Ang malutong na tunog ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa kanilang paligid. Hawak ang kanyang mukha, ang lalaking may tatsulok na mga mata ay nagulat, ngunit hindi siya nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita ng galit. Alam niyang parurusahan siya sa kanyang sinabi ngayon lang. Sa sandaling ito, wala sa mood si Jack na makipag-ugnayan kay Wesley. Nauunawaan niya ang mga benepisyong kaakibat ng pagiging huling disipulo, tutal, iyon ang dahilan kung bakit maraming disipulo ang naghahangad ng pwesto, ngunit hindi niya gaanong nagustuhan ang mga benepisyong iyon. Hawak niya ang alaala ng dakilang kakayahan ng kanyang hinalinhan, kaya naman hindi niya kailangan ng kahit sinong nakatatanda para magturo sa kanya ng kahit ano. Bukod pa rito, puno siya ng mga sikreto, at ang pagiging malapit kay Elder Godfrey ay maglalagay sa kanya sa panganib na matuklasan ang kanyang mga sikreto. Mas malaki ang mawawala kaysa sa mapapala kung talagang mangyayari iyon. Bukod pa rito, ayaw niya talagang mapunta sa bingit ng isang pakikibakang panlipunan. Gayunpaman, base sa matatag na mga mata ni Elder Godfrey at sa kanyang daliring nakaturo sa kanya, wala siyang pagpipilian sa bagay na ito. Hindi makabubuti sa kanya na mapahiya si Elder Godfrey sa harap ng napakaraming tao. Ang mga informal na disipulo na malapit sa kanya ay nakatitig sa kanya ng may gulat na mga mata at hindi namamalayang humiwalay upang magbigay ng daan para sa kanya. Huminga siya ng malalim at nagsimulang humakbang ng sunod-sunod. Sumulyap siya kina Noel at Brooke na nakatitig pa rin sa kanya ng may hindi makapaniwala. Hindi siya nagsalita sa kanila ngunit nagpatuloy sa paglalakad patungo sa ikalawang round platform. Ang lugar ng pagtitipon para sa roll call ay nahahati sa 3 lugar, 3 bilog na plataporma at ang parisukat sa ilalim ng mga ito. Ang unang bilog na plataporma ay ginagamit lamang para sa mga elder upang ipahayag ang mga mahahalagang bagay. Ang ikalawang bilog na plataporma ay isang malaking plataporma ng labanan na napapalibutan ng mga bandila at isang lugar para sa tunggalian sa pagitan ng mga disipulo. Ito ang plataporma kung saan nakatayo si Oliver at ang dalawa pa. Kumaway si Elder Godfrey sa kanya, sinanyasan siyang tumayo kasama ang 3 formal na disipulo. Gaano man kawalang gana si Jack, ang tanging magagawa niya ay ang magpatuloy. Saka lamang tumugon ang unang elder at ang pangalawang elder. Mas pinaghirapan nila ang lahat para masigurong ang disipulong nasa isip nila ang mapipiling maging huling disipulo ni Elder Godfrey. Nako, nagtalo pa nga sila sa harap ng mga manunood. Ang katotohanan ito pa lang ay hindi na nakapagdulot ng katapusan sa kanilang kahihiyan, at para saan? Para sa isang informal na disipulo na hindi man lang nila alam ang pag-iral na mapipili bilang huling disipulo niya. Ang mukha ng unang elder ay maitim na parang kulog. Ano ang ibig sabihin nito, pang-11 elder? Sino ang batang ito? Bakit mo siya pinili bilang iyong huling disipulo? Kumunat ang noo ni Elder Godfrey at mahinahong sinabi, dahil mahusay siya sa lahat ng aspeto. Nakalimutan mo na ba ang mga kinakailangan para maging huling disipulo ko? At nagkataon lang na bagay si Jack sa profile na iyon kaya, syempre, pipiliin ko siya. Kabanata 2142. Nanigas ang dibdib ng unang elder at nanginig ang kanyang mga daliri. Sumanghel siya ng may bahid ng kawalang galang at sinabing, akala ko gusto mong pumili ng pinakamahusay na formal na disipulo. Binigyang diin niya ang mga salitang formal na disipulo upang ipaalala kay Elder Godfrey na sa kasaysayan ng Dole Sovereign Pavilion, lahat ng huling disipulo ay pinili mula sa mga formal na disipulo. Pipiliin ko kung sino ang mas kalugod-lugod sa akin bilang huling disipulo ko, pantay na sabi ni Elder Godfrey habang nakangiti. Sa pagkakataong ito, kahit ang pangalawang elder ay medyo hindi komportable. Sumulyap siya kay Elder Godfrey at sinabing, sige, hahan nakakatawa. Nakuha mo kami. Panahon na para tumigil sa pagbibiro at simulan na ang pag-uusap. Malinaw na hindi rin sumasang-ayon ang pangalawang elder sa pinili ni Elder Godfrey dahil sa paraan ng paglalahad niya nito bilang isang biro. Napatawa si Elder Godfrey sa sarili ng marinig iyon. Karaniwan, hindi siya mag-aabalang sumagot dahil sigurado siyang alam ng pangalawang elder na hindi ito nagbibiro dahil sa lahat ng oras na ginugol niya kasama ang mga elder.
Sa katunayan, wala siyang duda na gusto ng pangalawang elder na bawiin niya ang kanyang pinili upang ang kanyang sariling mga disipulo ay magkaroon pa rin ng pagkakataong mapabilang sa mga kandidato para sa huling disipulo. Bueno, hindi iyon mangyayari. Palagi siyang may neutral na paninindigan sa laban sa pagitan ng una at pangalawang elder, at plano niyang panatilihin ito ng ganoon kahit alam niyang hindi nila siya basta-basta bibitawan. Bamantong hininga si Elder Godfrey at hindi sila pinansin. Humarap siya sa mga disipulo sa plataporma ng mga manunood, at sa malinaw na boses ay sinabi, si Jack na lang ang huling disipulo ko. Iyan na ang limitasyon ko. Bahagyang nanginig ang mga kalamnan sa mukha ng pangalawang elder, habang sinusubukan niyang pigilan ang inis sa kanyang puso. Ikalabing isang elder, sa halip na isawsaw ang iyong sarili sa pagsasanay, dapat ay tinuruan mo ang iyong sarili ng mga patakaran ng Dual Sovereign Pavilion, ngunit anuman ang mangyari, sasabihin ko sa iyo kung paano ito gumagana ngayon. Alam ng lahat na ang huling disipulo ng elder ay talagang isang elder disciple. Dahil isa itong elder disciple, dapat itong mapili mula sa grupo ng mga formal na disipulo. Kung hindi ako nagkakamali, tila isang informal na disipulo si Jack. Dumilim ang ekspresyon ni Elder Godfrey. Nakahinga ng maluwag si Wesley nang marinig ang sinabi ng pangalawang elder. Bigla niyang itinulak ang disipulo sa harap niya at mabilis na sumugod sa unahan ng hanay ng mga informal na disipulo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, siya. Ayokong kumilos ng ganito, pero wala siyang oras para sa mga ganoong alalahanin ngayon. Lumuhad siya ng may malakas na tunog, at malakas na sinabi, si Jack ay isang ang informal na disipulo, at hindi siya nakapasok sa Dual Sovereign sa pamamagitan ng formal na pamamaraan ng pagpili. Sa katunayan, hindi pa nga siya ganoon katagal sumali. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan ang mga manunood. Ang mga formal na disipulo at mga piling disipulo na hindi alam ang buong kwento ay tumingin kay Jack ng may pagmamataas, dahil alam ng lahat na ang huling dalawang pangkat ng mga informal na disipulo ay para lamang maging pandigma. Ang dalawang pangkat na ito ng mga informal na disipulo ay kailangan lamang magsindi ng 3 obsidian lights para matanggap, samantalang kinailangan nilang sumailalim sa napakaraming iba't ibang pagsubok para lamang makapasok. Kaya naman, ang salubing, mas banal kaysa sa iyo. Kabanata 2143. Dahil dito, maraming disipulo ang ayaw ituring ang mga kumpi ng Canyon bilang mga kapatid. Hindi mahirap isipin ang kanilang galit nang malaman nilang si Jack ay hindi lamang isang informal na disipulo kundi isang informal na disipulo mula sa pangkat ng mga kumpi ng Canyon. Dumami ang mga panloob na kritisismo tungkol sa padalos-dalos na pag-uugali ng ikalabing isang elder. Nagbibiro ba siya? Paano niya nagawang piliin ang mga basurang tulad ni Jack bilang kanyang huling disipulo? Ano ang sinasabi nito tungkol sa iba pa sa kanila? Maraming tao ang hindi napigilan ng galit sa kanilang mga puso at nagsimulang bumulong ng ligaw. Ano kaya ang iniisip ng ikalabing isang elder? Bakit niya pipiliin ang mga ganoong kalokohan kung kaya naman niyang hamanin ang kahit sino sa mga magagaling at formal na disipulo na nasa harap niya? Postahan ko hindi niya talaga ginusto ang huling disipulo kaya ginagamit niya ito para makalusot. Hindi maliit na bagay ang pagpili ng huling disipulo. Kahit na hindi tayo masyadong nakisalamuha sa ikalabing isang elder, hindi ibig sabihin na dapat siyang magbiro tungkol sa mga ganitong bagay. Siguro may mga dahilan siya, pero hindi ko maisip kung ano ang mga iyon. Nakatingin kay Jack ang mga formal na disipulo na parang isang tambak ng basura, at malinaw niyang naririnig ang lahat ng komento mula sa kanilang mga bibig. Kumunat ang noo niya at walang sinabi. Sa katunayan, kahit kailan ay hindi niya tiningnan ang ikatlong elder sa bilog na plataporma at umaarte na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Tuwang-tuwa si Wesley. Nagtagumpay ang kanyang plano. Nagawa niyang baliin ang lahat kay Jack. Kaunting pagpupumilit pa at tiyak na babawiin ni Elder Godfrey ang kanyang pinili, at pipiliin ang kanyang kapatid na maging huling disipulo niya. Ang ilan sa mga manunood ay hindi nag-abalang pigilin ang kanilang boses kaya ang ilan sa mga komento ay napunta sa tainga ng unang elder at ng pangalawang elder. Nakatingin ng makahulugan ang pangalawang elder kay Elder Godfrey habang nakataas ang kilay. Humagalpak siya ng tawa at sinabing, narinig mo mismo, panglabing isang elder, si Jack ay isang bagong recruit na informal na disipulo at ikaw bilang isang elder, dapat mong malaman ang ibig sabihin niyan. Kaya, handa akong tumaya na hindi naman siya ganoon kalakas. Ipinapayo ko sa iyo na pag-isipang muli ang iyong pinili. Tutal, sa isang paraan o iba pa, ang iyong huling disipulo ay kumakatawan sa iyo, kaya hindi ba't gugustuhin mo ang isang taong makapagpapasaya sa iyo? Mukhang sesubog na ang unang elder sa lahat ng gusto niyang sabihin, ngunit pinigilan siya ng kanyang pagmamataas. Nanatili lamang siyang tikom ang bibig, at tumingin ng may kahulugan kay Elder Godfrey.
Bahagyang tumawa si Elder Godfrey at hindi naapektuhan sa mga sinabi ng pangalawang elder. Salamat sa iyong pag-aalala. Itatandaan ko ang sinabi mo, ngunit nananatili akong matatag sa aking desisyon. Ako ang pipili kung sino ang magiging huling disipulo ko. Naningkit ang mga mata ng pangalawang elder. Kaya hindi uobra sa kanya ang pagiging mabuting pulis, di ba? Siguro kailangan kong gamitin ang pagiging masamang pulis. Pero, bakit ba siya nagpupumilit na gawing basura ang huling disipulo niya? Sinusubukan ba niyang labanan ang mga pagsisikap natin at kalabanin ako at ang unang elder? Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2144. Bahagyang tumanggo ang pangalawang nakatatanda at ibinaling ang atensyon kay Jack. Tumanggo siyang muli nang makita ang walang interes na tingin ni Jack. Jack, di ba? Kumaibot ang mga labi ni Jack. Nangyayari na ang kanyang kinatatakutan. Ayaw niya talagang mahuli sa gitna ng kanilang pag-aagawan ng kapangyarihan. Isa pa rin siyang disipulo ng Dole Sovereign Pavilion at maaaring pahirapan ng mga matatandang ito ang kanyang buhay kung gagawin siyang payon. Tumanggo siya na parang robot at sinabing, "Opo, pangalawang elder, iyan nga ang pangalan ko." Mukhang hindi ka masyadong masaya na napili bilang huling disipulo ng ika-11 elder, pantay na komento ng pangalawang elder. Kumunat ang kilay ni Jack. Base sa sinabi ng pangalawang elder, sigurado siyang hindi magiging madali ang paghawak sa kanya. Sa katunayan, maaaring siya ang dahilan kung bakit siya natamba sa sandaling ito. Mabuti na lang at nahawakan na niya ang mga sitwasyong mas malala pa rito. Yumuko ng bahagya si Jack, at mahinahong sinabi, "Tinuruan ako ng aking ama na maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon." Naramdaman ni Oliver na nakatayo sa tabi niya na isa itong panlalait sa kanya. Sinama niya ito ng tingin at sumigaw, "Paano ka nakakapagsalita ng walang galang sa mga matatanda?" Medyo nagulat si Jack dito. Anong mali sa sinabi ko? Umangat ang mga sulok ng labi ng pangalawang elder. Ang katotohanang nanatili siyang tahimik ay nangangahulugan na sumasang-ayon siya kay Wesley na si Jack ay talagang kumilos ng walang galang. Naiinis si Jack dito. Ano man ang gawin o sabihin ko ay magiging mali sa paningin nila ngayong ako na ang naging kaaway. Kung ganoon nga, gawin ko na lang ang gusto ko. Bahagya siyang tumahimik at mahinahong sinabi, "Kuya Oliver, hindi maganda kung magtatanim ka ng sama ng loob sa akin. Pakisabi naman sa akin, ano ang mali sa sinabi ko? Baka sakaling maliwanagan mo ako sa tamang paraan ng pagsagot sa pangalawang elder." Naningkit ang mga mata ni Wesley at napangisi. Paanong angas ng isang mababang uri na tulad niya na ibato sa kanya ang mainit na patatas? Bagamat totoo na siya ang nagsimula ng lahat, sa kanyang mundo, siya lamang ang may karapatang magdulot ng gulo sa iba. "Sabi mo may galit ako sayo. Biro yan. Bakit naman ako magtatanim ng sama ng loob sayo? Nag-aalala lang ako na baka nalinlang mo ang ika-11 elder dahil paano mo pa maipapaliwanag kung bakit ang isang simpleng informal na disipulo na tulad mo ang mapipiling maging huling disipulo." Sa sandaling ito, maging sina Calvert at Gresham ay sumusulyap sa kanila. Nanatili silang tahimik sa lahat ng oras na ito ngunit halata na wala rin silang magandang pananaw kay Jack. Paano nila magagawa iyon gayong ang lalaking ito mula sa kung saan ay inagaw ang kanilang pagkakataong maging ang huling disipulo mula mismo sa kanilang mga ilong? Malamig na tiningnan ni Jack ang tatlo habang minumura si Elder Godfrey sa kanyang puso. Isa itong malaking sakuna. Hindi niya inakala na pipiliin siya ni Elder Godfrey bilang kanyang huling disipulo. Hindi niya maiwasang tumingin sa mga elder sa bilog na plataporma at nakita niyang nakatitig sa kanya si Elder Godfrey nang may pampalakas ng loob sa kanyang mga mata. Kabanata 2145. Nang makita ang pampalakas ng loob sa mga mata ni Elder Godfrey, lalong nalito si Jack. "Ano ba yung pinapalakas mo sa akin? Hindi ko naman ginustong maging huling disipulo mo o makakuha ng kahit ano mula sa iyo." Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalulungkot. Kung actress siya, walang duda na mas lalo siyang hahamakin ng iba. Kaya naman, tumayo siya ng medyo tuwid, tumingin ng pantay kay Oliver, at sinabing, "Hindi mo sana sasabihin ang lahat ng iyan kung hindi siya nagkimkim ng sama ng loob sa akin. Tigilan mo na, ang paninira sa akin. Isa pa, si Elder Godfrey ang pumipili ng huling disipulo ngayon, hindi ikaw. Kaya dapat tumahimik ka na lang." Napanganga ang lahat ng marinig ito, ngunit mabilis na nagningning ang kanilang mga mata sa pananabik sa susunod na mangyayari. Hindi nila kailanman iisipin na walang sino man ang maglalakas loob na magsalita kay Oliver sa ganitong paraan. Ito ang unang pagkakataon na napahiya si Oliver ng isang informal na disipulo. Nanginig ang kanyang bibig at napuno ng galit ang kanyang mga mata. Si Wesley,
na nakatayo pa rin sa unahan ng hanay ng mga informal na disipulo, ay sa sobrang galit ay halos sumugod siya para bugbugin si Jack ng walang katuturan dahil sa pagpapahiya sa kanyang kuya. Paano nang ahas ang isang informal na disipulo na magsalita ng ganito kahayag sa isang formal na disipulo? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng paggalang sa iyong mga nakatatanda? Sigaw ng unang elder. Kahit sino ay luluhod na para humingi ng tawad ngayon, pero si Jack ay hindi basta-basta. Nanatili siyang walang emosyon at hindi man lang humarap sa unang elder habang sumasagot, "Syempre, oo, pero sinasabi ko lang naman kung ano talaga ang totoo." Mali ba ako sa pag-iisip na si Elder Godfrey ang pumipili ngayon? Halos sumabog sa galit si Oliver. Sino ba siya sa akala niya? Iniisip ba niya na kaya niyang sabihin at gawin ang lahat ng gusto niya dahil lang sa napili siyang maging huling disipulo? Ang basura ay magiging basura magpakailanman. Nanginginig ang kamay niya, pero nagawa niyang pigilan ang sarili. Bakit ako makikinig sa iyo? Isa ka lang informal na disipulo. Putol ni Jack bago pa siya matapos. Tama ka, isa akong informal na disipulo. Pero ano ngayon? Dati ka ring informal na disipulo. Bakit ka nakakasiguro na wala akong kakayahan para maging huling disipulo ni Elder Godfrey? Sa sobrang galit ni Oliver sa sinabi niya, natawa siya. Itinuro niya ang mukha ni Jack at sinabing, hindi kailangan ng isang guro para malaman yan. Lahat ng huling disipulo ay pinili mula sa mga formal na disipulo. At tama ka, kaming mga formal na disipulo ay dating mga informal na disipulo rin, pero nakarating kami sa kinalalagyan namin ngayon dahil sa aming talento at pagsusumikap. Hindi pa kasama rito na hindi ka man lang natanggap sa pamamagitan ng aming mga karaniwang pamamaraan. Ikaw, sa lahat ng tao, ay wala kang karapatang sabihan akong tumahimik. Ang mga salita niya ay eksakto kung ano ang iniisip ng marami sa mga manunood, at ang paghamak sa kanilang mga mata ay lalong tumindi. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang isigaw ang kanilang sama ng loob kay Jack. Narinig mo ba yan, bastos ka? Sa tingin mo ba talaga ay bagay ka sa amin ng mga formal na disipulo? Hindi mo nga karapat-dapat na makalanghap ng parehong hangin gaya ni Brother Oliver. Kabanata 2146. Nakalimutan mo bang uminom ng gamot mo ngayon? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan dito. Paano mo nagawang sabihin ang lahat ng kalokohang ito? Dapat may limitasyon kung gaano ka-ignorant ang isang tao. Pinigil ng ibang mga disipulo ang pinakamatinding pang-iinsulto sa kanilang sarili dahil naroon ang mga elder, ngunit walang garantiya na mananatili silang ganito kung magpapatuloy si Jack ng ganoon. Masyadong mapang-asar si Jack. Paano niya nagawang hamakin ang mga formal na disipulo? Kay Oliver, na nasa ika-8 pwesto sa kanilang lahat. Kahit sila, ang mga formal na disipulo, ay hindi nang ahas na hamakin si Oliver dahil 70% ng mga formal na disipulo roon ay natalo na kay Oliver dati. Aba, ang hambog na si Jack. Nagngingit-ngit sila sa kanilang mga ngipin, iniisip ang laman niya sa pagitan nila ngayon. Malamig na tumawa si Oliver. Ang paraan ng pagtingin niya kay Jack ngayon ay para bang isa siyang payaso na walang kwenta. Sabihin mong ikaw ang pinakamayabang na taong nakilala ko. Nagkunwari si Jack na hindi niya narinig ang mapang-asar niyang sinabi, at sa halip ay nagtanong, sabi mo wala akong kwalifikasyon para maging huling disipulo ni Elder Godfrey. Kung gayon, maaari ko bang itanong, anong mga kwalifikasyon ang kailangan ng isang tao? Pinaikit ni Oliver ang kanyang mga mata, at malamig na sinabi, kahusayan sa lahat ng aspeto. Kung gayon, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka? Higit pa sa akin. Tanong ni Jack. Naguluhan si Oliver dito. Natigilan siya, at inabot ng 5 segundo bago siya natigilan. Bahagyang kumikibot ang gilid ng kanyang bibig at nakatingin siya kay Jack na parang tanga. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, mas kwalipikado ako kaysa sa iyo. Mas malakas ako sa iyo sa lahat ng aspeto. Sinasabi mo bang hindi ako kwalipikado? Kung iba pa iyon, maaaring hindi ganoon kakumpiyansa o kadirekta si Oliver, pero ako na nasa harap niya ay isang maliit na bagong recruit na informal na disipulo na walang karapatang tumayo man lang sa parehong plataporma kasama niya. Hindi niya kailangang magpigil. Mas malakas siya nang hindi bababa sa 100 beses kaysa kay Jack. Napangiti si Jack nang may misteryo sa sagot ni Oliver. Isang tingin lang at alam na ng lahat ng mga disipulong naroon na hindi sumasang-ayon si Jack sa pagtatasa sa kanya ni Oliver. Nagdulot ito ng isa pang ikot ng kaguluhan. Siguro maikli lang siya ng ilang tornilyo para isipin na mas malakas siya kaysa kay Brother Oliver. Siguro nalaglag siya sa ulo noong bata pa siya. Hindi natin siya dapat subukang lokohin. Nakakainis na sabihin niya lahat ng kaya niyang sabihin tapos ngayon ganito pa. Hindi nagabalang pigilin ng mga formal na disipulo ang kanilang mga boses, parehong nagbago ang ekspresyon ni Noel at Brooke nang marinig nila ang lahat ng ito.
Alam nilang hindi si Jack ang tipo ng taong mahilig magloko kaya kung sinabi niyang kaya niya, magagawa niya. Nagkatinginan silang dalawa at nahalata nilang bawat isa sa kanila ay nakakaramdam ng 50% katiyakan at 50% pagdududa. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2147. Nanginginig ang mga sulok ng labi ni Brooke. Ano sa tingin mo ang ginagawa ni Kuya Jackie? Sa tingin ba talaga niya ay mas malakas siya kaysa kay Oliver? Umiling si Noel, hindi alam kung paano sasagutin siya. Tinitigan niya ang likod ni Jack at huminga ng malalim. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Palagi siyang may kumpiyansa sa lahat ng bagay, pero kahit papaano pakiramdam ko ay naglalako siya sa pagkakataong ito. Si Oliver ay nasa ika-8 pwesto sa lahat ng formal na disipulo na kabilang sa mga kandidato para maging mapipiling disipulo. Hindi siya isang taong maaari nating kunin. Hindi ko pinagdududahan ang talento ni Jack pero hindi pa siya matagal na nagsasanay at siya ay. Bigla siyang tumigil. Pagkatapos, may bumbilya na umilo sa kanyang isipan. Nakalusot na siya, paus niyang sigaw. Tatapusin na sana niya ang kanyang naunang pangungusap gamit ang mga salitang paunang yugto ng likas na antas ngunit natuklasan niyang nakalusot na pala si Jackie sa intermediate na yugto ng likas na antas matapos basahin ang kanyang antas ng cultivation. Mabilis na tumingin si Brooke kay Jack at saka sinabing, talagang nakalusot na si Brother Jack. Pero paano ito nangyari? Nasa unang yugto pa lang siya ng innate level 10 araw na ang nakalipas. Umiling si Noel sa pagkamangha. Huwag mo akong tanungin. Wala akong alam. Pero kahit na ganoon, kakagaling niya lang. Kaya naman, ang pagiging nasa gitnang yugto ng likas na antas ay hindi makakatulong sa kanya ng malaki. Hindi pa rin siya kayang tapatan si Oliver. Hindi naapektuhan si Jack sa anumang ibinabato sa kanya ng mga disipulo. Ngumiti lamang siya kay Oliver at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabing, iyon nga ang sinasabi ko. Sa katunayan, mas magaling ako kaysa sa iyo sa lahat ng aspeto. Ang mga salita niya ay parang isang isla na winasak ng isang bombang nuklear. Halos lumuwa ang mga mata ng lahat habang iniisip na kulang na lang ng isang pasyente ang mental asylum. Maging ang mga informal na disipulo ay natigilan at natahimik. Tanging si Wesley lamang ang tumawa. Itinuro niya ang likod ng ulo ni Jack at sumigaw, iyan ang pinaka-nakakatawang narinig ko buong araw. Dapat ay komedyante ka na lang. O mas mabuti pa, payaso ka. Nagsimulang tumawa ang iba kasama niya. Natatak na sa kanilang isipan ang imahe ni Jack bilang isang payaso. Ngumisi si Oliver, tumingin ng may paghamak kay Jack, at sinabing, sandali lang, akala ko talaga may dala kang kakaibang gamit pero ngayon naiintindihan ko na isa ka nalang ignorante at hanggal na walang alam. Ang paraan ng mundo. Tinitignan din ni Gresham at Calvert si Jack na parang isa itong payaso. Tanging ang mga hindi nakakaalam ng sarili nilang limitasyon ang magiging ganito kamayabang. Hindi naapektuhan si Jack sa mapang-uyam na tawa na itinutok sa kanya. Malamig siyang tumawa at sinabing, bakit hindi na lang natin ayusin ito ng tuluyan sa plataporma ng labanan. Kabanata 2148. Mas lalong lumakas ang tunog ng tawanan dahil dito. Nakalimutan mo bang bayaran ang bayarin mo sa utak? Mag-ingat ka, baka mapilayan ka ni Brother Oliver sa isang labanan. Haha, kumusta, Earth to Jack? Panahon na para gumising. Hindi mo ba alam na ang taong nakatayo sa tabi mo ay si Brother Oliver, na nasa ika-8 pwesto sa lahat ng formal na disipulo? Kahit kami ay hindi niya kayang tapatan, bakit mo iniisip na matatalo mo siya? Iniisip ko talaga kung saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo. Tahimik ang mga matatanda sa bilog na plataporma habang pinapanood ang lahat ng nangyayari sa ibaba nila. Nagbago ang paraan ng pagtingin ng pangalawang matatanda kay Jackie. Masigurado na siya ngayon kaysa dati na mali ang iniisip ni Elder Godfrey sa pagpili kay Jack. Nakakatuwa talaga ang pagpili mo sa huling disipulo, 11th Elder. Mukhang matibay talaga ang paniniwala niya na mas malakas siya kaysa kay Oliver. Saan niya nakukuha ang lakas ng loob na hamanin ang isang disipulo na nasa ika-8 pwesto sa lahat ng kanyang mga kasamahan, nakangiting sabi ng 2nd Elder. Hindi siya pinansin ni Elder Godfrey at patuloy na pinagmasdan si Jack. Ang sinabi ni Jack ay talagang nakakabaliw sa pandinig ng iba, at maraming tao ang nag-iisip na dapat siyang magpatingin sa doktor, kung hindi, paano siya makakapagsalita ng ganito kamayabang na kalokohan. Isang informal na disipulo laban sa isang nangungunang 10 formal na disipulo. Ha, may mag-aakalang nagbibiro lang si Jack. Kahit sino, maliban kay Elder Godfrey. Naramdaman siguro ni Jack ang tingin nito habang bahagyang itinataas ang ulo para tingnan siya.
Mabilis na tumango si Jack at walang sinabi. Huminga ng malalim si Elder Godfrey at sinabing, sa tingin ko dapat natin silang hayaang maglaban. Hindi maitikaila ang talento ni Oliver pero hindi ibig sabihin noon ay hindi siya matatalo ni Jack. Akala ng pangalawang Elder ay mali ang narinig niya. Ganoon mo ba talaga siya, Katie? Wala, no. Nagsisimula na akong magtaka kung matalik ba kayong magkaibigan. Sumulyap siya ng makahulugan kay Elder Godfrey bago ibinalik ang atensyon kay Jack. Samot-saring kaisipan ang nagsimulang dumaloy sa kanyang isipan kung paano nagkakilala sina Elder Godfrey at Jack. Ang mga lalaking ipinadala niya para maniktik kay Elder Godfrey ay hindi kailanman binanggit ang sinumang disipulo na malapit sa kanya, ngunit sigurado siyang hindi kailanman pipili ng pangalan si Elder Godfrey ng basta-basta. Tiyak na espesyal si Jack para piliin niya. Siya bilang kanyang huling disipulo. Walang alam ang pangalawang Elder tungkol kay Jack. Bakit niya gagawin iyon kung may 3,000 informal na disipulo sa sekta? Isa pa, hindi sulit ang kaunting pamamwit ng kanyan. Marahang tumawa si Elder Godfrey, at walang pakundangang sinabi, sa totoo lang, magkakilala lang kami at nagkataon lang na nakilala ko siya, pero lagi naman akong mahusay humusga ng mga tao. Kabanata 2149. Walang naniwala sa kanya. Imposibleng magkakilala lang sila, mas malalim pa siguro ang kanilang relasyon kaysa doon. Gayunpaman, hindi pa rin nila masabi ng sigurado kung paano nila nakilala ang isa't isa. Bueno, iyan ay isang kakaibang paraan ng pagpili ng iyong huling disipulo. Sa palagay ko ay ipapaliwanag nito kung bakit ang kandidatong iyong pinili ay medyo kakaiba rin. Sa anumang kaso, maaaring isipin mo na tama ang iyong pinili, ngunit hindi mo ba iniisip na medyo masyadong kumpiyansa siya para sa kanyang sariling kabutihan? Komendat lang si Elder Godfrey nang inosenteng tumingin sa kanya at walang sinabi. Malamig na tumawa ang unang Elder. Magsasalita sana siya ng ilang mga salita kung hindi lang dahil sa katotohanang may mga tao sa harap nila. Sa halip, lumingon siya at sinabi kay Jack, sabi mo mas malakas ka kay Oliver, di ba? Bakit hindi mo patunayan ang sarili mo? Nasa harap mo na ang plataporma ng labanan. Isang laban na lang at malalaman natin kung sino ang mas malakas. Isang mapanganib na kislap ang sumilay sa mga mata ni Oliver. Tama ang unang Elder. Ikaw at ako, ang plataporma ng labanan ngayon. Mas lalong naging mapangahas ang ngiti ni Oliver. Nakatitig ang mga mata niya kay Jack na parang sinasabing malapit na siyang maging patay na karne. Oo, tama ang unang Elder. Tumuntong ka sa plataporma ng labanan at patunayan mong mas malakas ka kaysa kay Oliver. Sabi ng pangalawang Elder. Pambihirang pagkakataon na kapareho siya ng wavelength ng unang Elder. Para sa kanya, ang kayabangan ni Jack ay nagmula sa kawalan ng karanasan. Nahulaan niya na hindi pa nakakakita si Jack ng labanan sa pagitan ng mga formal na disipulo noon kaya hindi niya alam kung gaano sila kalakas, iniisip na napakaliit ng agwat sa pagitan ng mga formal at informal na disipulo. Kahit si Calvert, na nasa ika-58 na ranggo, at si Gresham, na nasa ika-63 na ranggo, sa mga formal na disipulo ay hindi maglalakas loob na hamanin si Oliver. Sa kaisipang ito, nagsimulang humajijek ang pangalawang Elder sa kanyang puso. Habang iniisip niya ito, mas lalo siyang nakakasiguro na si Jack ay isa lamang hanggal na hindi alam kung saan ang kanyang sariling mga limitasyon. Same time na tumango si Jack, sumasang-ayon sa labanan. Nang makita ito, nagsimulang humupa ang ingay ng karamihan hanggang sa tuluyan itong tumahimik. Gayunpaman, panandalian lamang ang katahimikang iyon. Oo, ayos lang siya. Akala niya siguro naniwala ang unang Elder at pangalawang Elder sa mga sinabi niya. Postahan ko na hindi siya tatagal kahit 1 minuto. Tingnan natin kung kaya pa rin niya maging ganito kamayabang kahit halos patay na siya. Napahawak si Wesley sa kanyang tiyan, pinipigilan ang kanyang tawa. Mali ang kanyang akala na nakuha ni Jackie ang kumpiyansa dahil natalo na niya ito dati kaya ngayon ay naisip ni Jack na matatalo rin niya si Oliver. Hindi na siya makapaghintay na makita kung paano matatalo ng kanyang kapatid si Jack. Hindi ako makapaniwalang pumayag ang gago na ito sa isang labanan. Kilala niya si Kuya Oliver, sisiguraduhin niyang isasakay si Jack sa isang stretcher pagkatapos ng labanan dahil sa kung paano niya ito pinahiya. Bakit kahit ang sarili niyang ina ay hindi siya makikilala pagkatapos na matapos si Kuya Oliver? Tuwang-tuwa na sabi ng lalaking may tatsulok na mga mata. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2150. Natawa ng malakas si Wesley. Pagkatapos ay pinalaki niya ang kanyang dibdib at sinabing, magtuturo iyon sa kanya na huwag guluhin ang aking kapatid.
Hindi lang kami ang minamaliit niya kundi pati na rin ang bawat isa sa mga formal na disipulo. Hinayla ni Brooke ang manggas ni Noel, at bamulong sa tainga nito, bakit naman papayag si Brother Jack sa isang labanan? Akala ko, hindi na hinintay ni Noel na matapos siya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Jack kanina lang? Siya ang nag-isip niyan. Hindi niya sana gagawin iyon kung hindi siya sigurado sa sarili niya, naiinip na sabi ni Noel. Hindi nakapagsalita si Brooke. Kumunat ang noo niya at sumulyap kay Noel. Akala ko ay sinusubukan lang niyang galitin si Oliver. Siguro hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng berdeng ilaw ng unang elder at pangalawang elder. Bumantong hininga si Noel na parang nawala ng pag-asa, at bumulong sa sarili, mukhang hindi mo naman talaga kilala si Jack. Dapat ay tumigil na lang ako rito. Parang hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay maghintay sa resulta. Mabuti na lang at ang ikalawang round platform sa lugar ng pagtitipon para sa roll call ay isang itinalagang battle platform para sa mga disipulo. Ang mga bandilang nakalagay doon ay nagsisilbing harang na pumipigil sa mga maling pag-atake na umalis sa lugar. Ang battle platform doon ay mas malaki kaysa sa battle platform sa Wager Battle Arena, kaya maraming espasyo para sa kanila upang lumaban ng buong puso. Sumulyap si Jack sa plataporma ng labanan, at biglang nagtanong sa mga nakatatanda, hindi ko pa natatapos ang aking laban sa taya ngayong buwan kaya maaari ko bang ituring ito bilang isang laban sa taya? Marami sa kanila ang nagulat. Tilaga, iyon ang prioridad niya ngayon. Mukhang hindi maluha si Jack hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Oo, pwede. Ang labanang ito ay para sa buwan ng laban ninyo sa pusta, sabi ng unang elder. Pumapayag siya sa kahit anong kahilingan nito para lang maturuan ni Oliver ng leksyon ang mayabang na batang ito. Tumanggaw si Jack, at taos pusong tumangala sa lahat ng matatanda sa unang round platform. Kung ganoon nga, dapat muna nating ilagay ang ating taya. Isa pa, mas makabubuti kung may referee. Nagtawanan ang lahat, labis na natuwa sa kanyang kawalang muwang na para bang may pagkakataon siyang manalo. Nagsimulang gumalaw ang mga labi ng unang elder. Ngayon ay talagang pinipilit ito ni Jack. Sa normal na mga pangyayari, hindi niya ito guguluhin. Sa katunayan, maaari pa nga siyang palihim na mag-ayos ng isang taong bubugbugin siya sa pag-asang madyay gising ito mula sa kung saang lupang kinalalagyan niya. Malamig niyang sinulyapan si Elder Godfrey. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Bakit niya kailangang piliin ang kakaibang ito para maging huling disipulo niya? Namumula na ang mukha ni Oliver sa galit. Sa kilos ni Jack, parang sigurado siyang mananalo siya. Para itong dagdag na kahihiyan sa kanya. Kumaibot ang bibig niya habang sinasabi, wala kang kwenta. Hindi mo ba iniisip na ang paghingi ng postahan at paghingi ng referee ay parang pagpipilit lang? Naguluhan si Jack sa reaksyon nito. Pumarap siya kay Oliver at seryosong sinabi, sa kabaligtaran, sa tingin ko ay makatwiran naman ang kahilingan. Makatuwiran lang na tumaya ng kaunti para sa isang taya sa labanan. Kung hindi, hindi ito isang labanan ng postahan. Hindi naman sa masyado akong maraming oras para basta-basta makipag-away kahit kanino. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.